Amen! Napakagandang umaga po. Purihin ang Panginoon. And sinabi ko napakaganda. Well, una, this is Sunday, the first day of the week. And we do remember and celebrate the truth na itong unang araw ng linggo na buhay muli ang ating tagapagligtas. Kaya sabi nga ho ni Pablo, ay kung hindi siya nabuhay muli, walang kwenta ang ating pananampalataya. Tayo ay nasa ating mga kasalanan pa. Pero dahil totoong nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo, well, totoo ang ating pananampalataya. At tayo ay may tunay na kaligtasan. Alam ko ho, sa dami ng mga nangyayari ngayon sa paligid, we are breaking records. We are breaking records, and sad to say, not in good things. Supposedly, noong August 10 last year, ang record na 6,000, almost 7,000 na one-day COVID positive. Pero kahapon, na-break natin muli yung record na yon sa 7,999. Sa isang araw lang, within 24 hours, almost 8,000. Isa lang ang kulang. Sinong gusto mag-volunteer doon sa isang yun? Ayaw ho natin. Pero again, yes, ang dami mang mga nangyayari sa paligid, lalo na tayo bilang mga Kristiyano, ay merong rason para magkaroon ng kagalakan because it is real, totoo, na nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo.
Well, welcome po sa Sunday morning service this is Jesus Christ Baptist Church, and this is the first part ng atin hong gawain. Welcome also sa atin hong mga kapatiran, kaibigan na nakatutok sa ating live stream. This will be our Sunday school at tayo ho ay patuloy na mag-aaral ng mga mahalagang katotohanan mula ho sa salita ng Panginoon. Pero bago ho yun, tayo ho muna ay umawit. Hiningan ng Bergam, tayo ay pangunahan. Never take us
Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tunay, ang atin pong katagumpayan ay sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo. Welcome pong muli sa atin pong Sunday morning service, atin pong Sunday school. Tayo po ay nagpapasalamat patuloy sa biyaya ng Panginoon at patuloy niyang pagsusustento sa bawat isa sa atin. So tayo ho'y dadako sa atin pong nagpapatuloy na pag-aaral about fundamentals of the Christian faith. And under the fundamentals of the Christian faith, we are studying about theology. Theology 101, theology proper, the doctrine about God. Nag-aralan natin ang knowability of God, pwede bang makilala ang Diyos, or the existence of God muna. Nag-aralan natin ang the knowability of God, pwede bang makilala ang Panginoon, at the answer of that is yes, pwede siyang makilala through His revelation. We have His general revelation sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, and particularly His special revelation sa pamamagitan ng kanyang salita. At sa kanyang salita, mas nakikilala natin ang Panginoon kung paano niya ipinahayag ang kanyang sarili. Pinag-aaralan natin ang patungkol sa mga katangian ng Diyos. Nawala, nasa dulo na ng dila ko. Hindi ko maalala yung term. Pero yung mga katangian ng Diyos, the shared ability of God, at yung mga katangian ng Panginoon nagbubukod tangi sa kanyang sarili. Ang tawag doon? Yes. Ayon, communicable and incommunicable attributes of God. Nawala nagkaan sa isip ko. Pero pinag-aralan natin yun, and hopefully mas nakikilala natin ang Diyos na atin hong sinasamba. At ngayon naman pinag-aaralan natin under the doctrine of God, under the doctrine about the Godhead. Sino ba itong Diyos na ito? We are studying about the doctrine, the truth about the Trinity. That the God of the Bible is a Trinitarian God. Na kung naalala ho natin ang katotohanan na ang Biblia ay nagtuturo ng monotheism. Ibig sabihin, there's only one God. So, any belief, any religion, even under Christendom na nagtuturo na merong higit sa iisang Diyos, that is going down the drain. Yun ay puwera na, yun ay hindi tama, yun ay kasinungalingan, yun ay mali. Dahil mahigpit ang Biblia, we looked at it from Old Testament to the New Testament, we believe that there's only one God. Nanampalataya tayo na meron lamang iisang Diyos, at yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, there is one God. There's no problem with that. Clear sa Scripture. Pero kagaya ng atin hong pinag-aaralan, at I hope na nakikita natin, not because ito yung kinalakihan natin, hindi dahil ito yung tradisyon natin, kundi dahil ito yung ni-reveal ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Nakita natin ang the deity of the Father. No question about the deity of the Father. It is very, very clear. Pero pagdating sa anak, sa ating Panginoong Kristo, meron mga question. Meron actually ang pananampalataya nila ay si Jesus ay tao lamang, espesyal pero tao pa rin. Or si Jesus ay Diyos pero maliit na Diyos. He is not almighty, He is just a mighty God. And so on and so forth. Pero ano ba ho ang nakita natin sa salita ng Diyos? Nakita natin ang katotohanan na yes, si Jesus ay tao, pero nakita natin yung katotohanan na meron siyang kalagayan bago siya naging tao. That is, He is in the form of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then sa verse 14 ng John chapter 1, and the Word became flesh.
So again, yung mga arguments na namatay, nagutom, napagod, at nakikita yung mga katangian ng tao, at mga hayagang pagsasabi sa Biblia na siya ay tao, no questions and no problem. Why? Dahil nga, nagkatawang tao. Pero may problema yung mga pananampalataya na nililimitahan si Jesus sa pagiging tao lamang. Dahil nakita natin, may mga talata na nagsasabi, nagpapakilala na si Jesus ay Diyos. Nakita natin na ang katotohanan na siya ay tinawag na Diyos. Ang sabi ni Thomas sa John 20 verse 28, "My Lord and my God." At wala siyang ibang ina-address kung hindi si Jesus. And the best defense na meron na ang mga Iglesia ni Cristo ay nagulat daw si Thomas. Para bang, oh my God. And then when push comes to shove, ika nga, kapag itinulak mo sa kanila, is this a statement of truth or falsehood? As far as nung nasubukan ko ang isang Iglesia ni Cristo, hindi niya masagot. Hindi niya masabing yung sinabi ni Tomas ay kasinungalingan. Dahil ito ay kinilala at in-accept ng ating Panginoong Hesus Kristo. So ang daming mga talata pa. We have stated John chapter 1 verse 1. We have seen Philippians chapter 2. Napag-aralan natin yan. Isa sa mga binabalik-balikan natin ay yung utos o yung katotohanan sa John chapter 5 verse 23 that all men should honor the Son even as they honor the Father. Dapat parangalan ng anak kung paano o sa kaparehong paraan ng pagpaparangal sa Ama. Then nakita rin natin na si Jesus ay tumanggap ng pagsamba. Even the Father commanding all the angels to worship Jesus Christ. So narito ang Ama, inuutusan ng mga anghel na sambahin si Jesus. And again, meron lang tayong pwedeng pagpilian dito. Kung si Jesus ay tao lamang, hindi dapat sambahin. Malinaw yun sa Biblia. At kung inutusan ng Diyos ang mga anghel na sumamba sa hindi Diyos, nag-utos ba ng idolatry ang Ama? Well, hindi uubra. The only and acceptable truth, at hindi ito ipinipilit dahil malinaw sa salita ng Diyos, siya'y karapat dapat sambahin. He is not a special exemption. Sa Biblia, bawal sumamba liban sa Diyos lamang, except sa isang tao. No, he is not an special exception. He is worthy. Siya'y karapat dapat sambahin sapagkat siya ay Diyos. Pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili, Revelation chapter 1. Buksan lang ho natin para mas tumatakho sa ating kaisipan. Revelation chapter 1 verse 8. And this is the Lord Himself. Ang sabi niya, I am the Alpha. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, which was, and which is to come, the Almighty. So the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, is the Almighty, and it is very, very clear sa context ng chapter na yan at ng buong Revelation that is not other than our Lord Jesus Christ. Can you imagine a mere man claiming to be the Almighty? At dito inscribe ni John na author ng Book of Revelation na itong Alpha and Omega is the Almighty. He is the Almighty. So again, these verses and many, many more ay nagtutulak sa atin sa katotohanan. Again, hindi dahil gusto natin ito, hindi dahil ito yung kinalakihan natin, kundi dahil ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So there's one God. The Father is God. Jesus is God. Ngayon pinag-aaralan natin ang patungkol sa banal na Espiritu. Pero bago tayo dumako, manalangin po muna tayo. O aming Amang Diyos, kami ay sa iyo lumalapit ngayon. O na Panginoon ay nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya na sa amin ay umabot at nagligtas. Nagpapasalamat at nawa tulungan mo kaming patuloy na mamangha sa katotohanan na kaming mga makasalanan, madumi,
at hindi karapat-dapat ay kinahabagan mo at minahal mo at ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang mamatay sa krus at bayaran ang aming mga kasalanan at siya'y nabuhay muli upang kami ay magbihisan ng isang perpektong katuwiran. O Panginoon, salamat po sa mga katotohanan ito na aming tungtungan, na aming sinasampalatayanan at aming pag-asa. At Lord, kung paanong kami ay inutusan mo na patuloy na lumalim, patuloy na malaman pa at makilala ka pa, tulungan mo po kami sa aming pong pag-aaral ngayon. Bigyan mo kami ng kaliwanagan, bigyan mo kami, Panginoon, ng mapagkumbabang puso, at tulungan mo kami na talagang tingnan ang iyong salita. Hindi ang aming reasoning, hindi ang aming lohika, hindi ang aming tradisyon o hindi aming preferensya, kundi kung ano ang pinapakilala, nire-reveal ng salita mo tungkol sa iyo. Wala kaming ibang nasa kundi ang katotohanan mo, at sa ilamang kami humihingi at tumitiwala, at lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So let's do a quick review sa atin mga napag-aralan na patungkol sa banal na spirito noong nakaraang Sunday. Ang atin sinasagot ay sinagot natin yung tanong na ang banal na spirito ba ay isang persona o isang puwersa lamang? Again, napakadaming mga nababanggit tungkol sa banal na spirito. Right this moment, maraming mga churches ang tinatawag ang puspusin mo kami, bumaba ka o banal na spirito. Right this moment, maraming mga gawaing ganun ang nangyayari. Often nababanggit ang Holy Spirit, madalas nababanggit ang patungkol sa Espiritu ng Panginoon, ang pagkapuspos ng banal na Espiritu. Pero sad to say, as we have seen, ay sa mga kontekstong yun, madalas nandoon ng matinding kaignorantihan patungkol sa banal na Espiritu na madalas nilang binabanggit. Most of the time, hindi nila, again, not all, pero most of the time, hindi sila concerned sa katotohanan patungkol sa banal na Espiritu. What they're after is experience. Yung maranasan ba? What they're after is yung panlabas na mga tanda o mga ebidensya, ika nga nila, na sila nga ay puspos ng banal na Espiritu. Pero sad to say, ay nandoon ang matinding kakapusan ng kaalaman o katotohanan patungkol sa Espiritu Santo ng Panginoon. So we are we answered the question, ang banal na Espiritu ba ay puwersa lamang o isang persona? Yes, maraming talata sa Biblia na nakalink ang banal na Espiritu sa kapangyarihan ng Panginoon. Isa sa mga talata, at nabasa natin ito sa ating time in the Word last Friday, ay Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So marami ang nag-equate madalian that the power is the Holy Spirit. He is the Holy Ghost. Siya ay isang puwersa lamang. Para maunawaan natin, para lang siyang hangin, isang puwersa, para siyang kuryente, isang lakas o kapangyarihan, pero hindi persona. Walang sariling kalooban ang hangin, walang sariling pagdedesisyon o kalooban ang kuryente. Tayo ang nagdedetermina kung saan, paano sila dadaloy. Nevertheless, hindi ito ang pagpapakilala ng salita ng Diyos patungkol sa banal na Espiritu. Nakita natin na siya ay isang persona. Una, meron siyang mga katangian na nagpapakitang siya ay isang persona. Ang banal na Espiritu ay nagsasalita. Ang banal na Espiritu ay siya ay nag-i-intercede, siya ay namamagitan. Ang banal na Espiritu ay nagtatalaga. Ang banal na Espiritu ay nagtuturo at nagpapaalala. Again, makikita natin na in the activity of the Holy Spirit, it shows that He is indeed a person. Makikita rin natin na doon ng mga katangian na kung saan nandoon ang malinaw na pagpapakita na hindi uubrang siya ay puwersa lamang kung hindi tunay nga siya ay isang persona. Nakita natin na meron siyang intelligence.
Meron siyang kaisipan. Ano ho? Gaano mang kalakas ang hangin, wala siyang sariling kaisipan. Gaano mang katindi ang kuryente, wala siyang sariling kaisipan. Ngunit ang banal na Espiritu ay mayroon. Nakita natin yan sa Romans chapter 8 verse 27. Then nakita rin natin, isa sa mga napakalinaw na ebidensya ay meron siyang kalooban. Okay? Meron siyang desire, meron siyang kalooban. Nahandoon yung katotohanan na hindi lamang siya isang puwersa na tayo ang may control, kung hindi siya isang persona na kumikilos ang ayon sa kanyang sariling kalooban. Buksan natin sandali sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11 for us to be reminded patungkol sa mga kaloob or gifts, mga kaloob ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ito daw, pagbibigay ng kaloob na ito ay ginawa sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Ang banal na Espiritu ang gumawa nito. Now, ang sabi ni Pablo ito, 1 Corinthians chapter 12 verse 11. But all this worketh that one and the self same Spirit, dividing every man severally as he will. Question, sino yung pronoun na he? None other than the Spirit. Sino daw ang namahagi ng mga kaloob sa mga mananampalataya? Walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. At ano daw ang basihan ng kanyang pagkakaloob? Pagdedetermina, anong kaloob ang ibibigay niya kay Brother Gab? Anong kaloob ang ibibigay niya kay Brother Dave or kay Brother Danny or kay Brother Paul? Well, wala siyang ibang basihan kundi ang sabi ng salita ng Diyos, as He, the Spirit, will. Sang-ayon sa kanyang kalooban. Kung ano ang kanyang nasa. So again, the point is this. Kung ang banal na Espiritu ay puwersa lamang o kapangyarihan lamang, wala siyang kalooban. Wala siyang pagdedesisyon. Pero narito malinaw na may kalooban, may pagdedesisyon ang banal na Espiritu na kanyang sarili. Therefore, napakadali at napakalinaw na makita at i-conclude na siya ay isang persona. Isa pa ay meron siyang affections, meron siyang damdamin. Ephesians chapter 4 verse 30. Ephesians chapter 4 verse 30. Alam ko ho sa mga tawag dito sa mga cartoons, hindi na uso ang cartoons, sa mga animations na pinapanood ng maraming mga kabataan, yung mga inanimate object ay tila baga na bibigyan ng damdamin. Okay? Ang aming anak na si Timmy, meron siya misang pinapanood. I'm the little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my stout. So on and so forth. At doon ay itong mga inanimate object, nilalagyan ng mata, nilalagyan ng bibig, ng ilong, at nagsasalita at sumasayaw na tila baga may damdamin pag naumpog mo, umaaray. Pero alam natin, that is not true. Walang damdamin itong mga inanimate object na ito. And the point is, maging ang mga puwersa, maging ang kuryente ay walang damdamin. Pag nakuryente ka, ikaw ang may dadamdamin. Pero ang kuryente mismo ay wala. Pero pagdating sa banal na Espiritu, Ephesians chapter 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God. So take note, hindi sinabing grieve not God, but grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Itong banal na Espiritu na nakatahan sa isang totoong Kristiyano, ang banal na Espiritong nagseselyo sa isang totoong Kristiyano na nasa atin, ang sabi ng salita ng Panginoon, huwag daw nating pighatiin. Huwag daw nating bigyan ng kalungkutan. So malinaw ho dito na meron siyang affections or meron siyang damdamin. So again, hindi ito uubra kung ang banal na Espiritu ay hindi isang persona. So muli, we established the Holy Spirit is not just an inanimate force,
or power, but He is a person. The next question is this person God? Ang banal na spirito ba? Okay, given, malinaw, siya ay isang persona, pero ang tanong, siya ba ay Diyos? Siya ba ay pinapakilala ng salita ng Panginoon bilang isang Diyos na kapantay ng Ama, kapantay ng Anak, at karapat dapat sambahin, papurihan, at siya'y aktibo ding kumikilos at gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya. And by the way, tinignan natin ang isang mahalagang talata sa John chapter 16. Balikan lang natin at gusto ko lang itong mas idiin pa sa ating mga kaisipan. Sa John chapter 16, sinabi ni Jesus ang pangunahing gawain ng banal na spirito. And again, sabi ko nga ho, maraming mga gawain ngayon, ang binibigyang pansin ay yung nanginginig, kung anong tunog ang lumalabas sa bibig. Naalala niyo ho, minsan dapat ko siguro ipalabas ulit dito 'yon, no? May pinanood tayo dito, yung mga charismatic, kung may umaalulong pa, may gumugulong, may lumala, may parang aso ang ginagawa niya. Lahat daw na ito ay dahil napupuno ng banal na spirito. Such lies. Walang ebidensya. Sabi nung isang babae, kung maalala kung sino yung eksaktong babaeng nagsasalita, kilala ko yung itsura niya, sabi niya, sabi daw ng banal na spirito sa kanya, pag sinabi ko ba sa'yo, gagawin mo? Sabi niya, opo. Sabi daw ng banal na spirito sa kanya, umalulong ka. E di umalulong siya. Again, can you imagine? Sasabihan ka ng banal na spirito, magpagulong-gulong, umalulong. Lahat ng ito ay nilalagay nila na gawa daw, impluwensya daw, kilos daw ng banal na spirito. Well, kung merong malinaw na sinabi si Jesus, anong pangunahing gawain ng banal na spirito? John chapter 16 verse 13, ang sabi, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. And by the way, i-discern lang natin yung sinasabi ni Jesus. When Jesus is talking about the Holy Spirit, is He talking about just a mere force or a person? Kuha niyo ho? Kapag nung nagsasalita si Jesus patungkol sa banal na spirito, is He pertaining to a person or to a mere force? And the answer is, He is pertaining to a person. When He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that He shall speak, and He will show you things to come. Verse 14, He, the Holy Spirit, shall glorify me, Jesus Christ. So yun ang isa sa mga pangunahing gawain ng banal na spirito. Kapag dumating daw ang banal na spirito, ang gagawin niya ay luluwalhatiin si Jesucristo. Gusto mo na makita ang tunay na kapuspusan ng banal na spirito sa isang gawain, sa isang pangangaral? Well, hanapin mo kung saan naluluwalhati si Jesucristo. So, yun ho ay gawain ng banal na spirito. Now again, the question is this: is He deity? Is the Holy Spirit God? So dito kailangan ho nating maging malinaw. Admittedly, there are fewer passages that shows the deity of the Holy Spirit compared to the Father and to the Son. But as we will see, ay meron tayong ample, ibig sabihin sufficient evidence from the Scripture to show us that this is true. Meron tayong, yes, admittedly, mas kakaunti ang sinasabi ng salita ng Panginoon tungkol sa banal na spirito. Pero kakaunti man ito, meron tayong sapat na ebidensya that we can safely go to a conclusion or arrive into a conclusion na yes, siya ay persona, and yes, siya ay Diyos. Sabi ni Matthew Garrett, Scripture is replete with triadic passages. Ibig sabihin ng replete ay napupuno o nandiyan, sagana. Scripture is replete with triadic passages.
in which either two or all three of the divine persons are mentioned together as co-equal partners in divine status. Scripture also abounds with passages where the Spirit and God are used interchangeably. In both types of passages, the implication is that the Spirit is equal in deity to the Father and to the Son. And I say, Amen. Pag pinasa natin ang mga talata sa salita ng Diyos, makikita natin na mayroong mga talata na minimension ang tatlong personang ito, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu, at sa pag-mention sa mga talatang ito ay walang anumang senyales na mayroong mas mababa. Pero actually, makikita pa natin ay nahandoon ang impression, ang implication na sila ay pantay. And then there are passages na nagsasabing nag-interchangeably ginagamit ang Banal na Espiritu at ang Diyos. So these are the passages that we will go to. Una, tingnan natin sa Matthew 28. Again, this is a well-known passage, the Great Commission. Matthew chapter 28 and verse number 19. Matthew 28, verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name, take note, singular, plural. Singular. Okay, not names, but the name. The name of who? Of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So makikita natin dito pa lang ay meron ng kaisahan ang tatlong persona. Ano yung kaisahan nila dito? Meron silang kaisahan sa isang pangalan. And who would dare share in the name of God? Yes, alam ko ho na ako ang gumagawa ng luksa ng purinarya ngayon. At meron mga times, siguro meron ng 5 o hindi lang 5, 6 o 7 beses na akong gumawa ng luksa ng pangalan ay Jesus. Tatype ko, Jesus, Jesus ang pangalan. Ang kapitan mismo ng kabilang barangay ay Jesus ang kanyang tunay na pangalan. Jesus, Jess, Ato, Mateo. Nevertheless, ang punto ay, ang ibig ko sabihin, pag tinatype ko yung pangalan niya, meron pa rin sa akin, And yes, Jesus is a familiar name sa Old Testament. Joshua is the equivalent of Jesus in the New Testament. So, wala tayong doon. Pero ang punto ko dito ay ito. In the name, singular, and that is God, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, these three persons share in one name. Ang tatlong personang ito ay karapat-dapat sa iisang pangalan na ito, na kung saan sa pangalan na ito at sa otoridad na ito, babautismuhan ang isang tagasunod ni Jesucristo. At kanino daw? At ng tatlong persona? Sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu. Can you imagine baptizing the believer in the name of God the Father, Jesus the man, and Holy Spirit, the force? Hindi uubra. So, dito pa lang, in many ways, ay magpapakita ng equality and unity. Isa pa hong talata na maaari nating makita ang katotohanan ito ay sa 2 Corinthians 13 verse 4. 2 Corinthians 13 verse 4. Maybe napansin niyo ho sa ating itong mga nakaraang buwan, sa ating mga pagtatapos ng gawain, ay we are giving out this benediction, which is very biblical, na madala sa mga pagtatapos ng mga epistles ni Apostol Pablo at ng sino mga apostol ay nahandun yung benediction nila sa mga mananampalataya. Ang sabi ho ni Pablo sa 2 Corinthians 13 verse 14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen.
So narito ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagmamahal ng Diyos, and that is none other than the Father, and the communion ng pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Can you imagine, if Jesus is not God, mas nauna pa siyang banggitin kaysa sa Ama. Again, ang punto ho ay ito, this triadic passages, it gives the implication na nahandoon yung kanilang equality sa buhay at dapat sila kumikilo sa buhay ng mga mananampalataya. Minsan, I would like to encourage you to meditate upon that verse. It just shows that God, the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit is actively working sa buhay ng bawat isang Kristiyano. The work of the Trinity in salvation, in the salvation of Christians, and the building of His church is evident in the Scripture. Puntahan natin ng ilang mga talata. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 18. Ephesians chapter 2, verse 18 hanggang verse number 22. Anong sabi ng Ephesians chapter 2 verse 18? For through Him, sino yung Him? Jesus Christ. We both have access, how? By one Spirit. Kanino? Unto the Father. So we have access unto the Father through Jesus Christ by the Holy Spirit. Pag tinapos natin, verse 19, now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth into a holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for a foundation, for a habitation of God through the Spirit. So makikita natin dyan, verse 20, Jesus Christ is the chief cornerstone. Verse number 20, nakita ko na kanina. Verse number 19, we are of the household of God. Verse 20, Jesus Christ is the cornerstone. And verse 22, the Holy Spirit is actively building it up. So makikita natin na andun lagi ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Lalo na may kinalaman sa buhay ng mga mananampalataya at sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So we can go to other passages, 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 to 14, 1 Peter chapter 1, verses 1 hanggang 2. So puntahan natin sa Jude. Hulaan niyo kung anong chapter, pero verse 20. Jude, verse 20. Hanggang 22. Ano po ang sabi? Hanggang 21, sorry. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Keep yourselves in the love of God, and that is the Father, looking for mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So again, ang punto ay ito, there are many passages na nagpapakita ng triadic presence, action, involvement ng Panginoon, and nahandoon ang tatlong persona. Again, ang mas makikita nating impression dito ay hindi mas mataas yung isa kaysa sa isa, kung hindi ang assumption at ang mas maliwanag na implication ay nahandoon yung kanilang equality, hando ng kanilang pagkakapantay-pantay sa bawat isa. There are other passages also na nagpapakita ng partnership or equal partners, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Pero meron mas maganda na atin bigyang pansin. Merong mga passages sa Scripture, as we have said, that's sinabi rin ni Matthew Garrett, na interchangeably passages na sinasabing ang Diyos ang nagsasalita, and then suddenly sinasabing ang Banal na Espiritu ang
nagsasalita? Well, sino ba talaga, kuya? And the answer to that is yes. Ang Diyos, ang banal na Espiritu. At dahil ang banal na Espiritu ay Diyos, isa sa napakaganda at napakaliwanag ay makikita natin sa Exodus chapter 17. Buksan po natin sa Exodus chapter 17. Verse number 7. Again, walang ibang kinikilalang Diyos ang mga Hudyo, ang Israel, kung hindi ang nag-iisa at tunay na Diyos. Pero ang sabi sa Exodus chapter 17 verse 7, and he called the name of the place Massa and Meribah because of the chiding of the children of Israel. And because what? They tempted who? Sino yun? Ang Diyos. They tempted the Lord. Kung nyo maalala, yung context niya, nagreklamo sila. Nagreklamo ang mga Hudyo. Ito na lang lagi, ito na lang lagi, ito na lang lagi. Sawang-sawa na kami. Nagreklamo sila. They chide. Yung ibig sabihin ng chiding of the children of Israel because they tempted the Lord saying, the Lord, is the Lord among us or not? Kasama ba talaga natin ang Diyos? Natatempt ako mag-preach ngayon at madalas ang mga Kristiyano kapag hindi komportable, nakanti lang ng konti, nawala lang ng konti sa comfort zone, kasama ba natin talaga ang Diyos? Iniwan na ako ng Panginoon. They tempted God. And then the writer of Hebrews, pertaining to this event, punta tayo sa Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. At ang pinaka-eksena na binabalikan nitong writer ng Hebrews ay walang iba kung hindi itong pangyayari sa Exodus chapter 17. Hebrews chapter 3. So remember, sino ang tinempt nila? Ang Panginoon, ang Diyos. Pagdating sa Hebrews chapter 3, verse 7. Wherefore, as the Holy Ghost, what? Saith. Sino daw ang salita? Ang banal na Espiritu. Today, if ye hear His voice, harden not your hearts in the day, as in the day of provocation, in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me. Sino yung me? Sa verse 7, the Holy Ghost saith. Sabi ng banal na Espiritu, tinukso nila ako. Sino yung tinukso ng mga Hudyo? The Lord. Nakuha niyo ho? So kiniklaim ba ng banal na Espiritu na siya ang Diyos na tinukso ng mga Hudyo dun sa Exodus chapter 17? Yes. So narito, interchangeably, the Jewish people, the Israelites, tempted God in the wilderness, and in the New Testament, the Holy Spirit said, they tempted me. Well, it's either nagba-blaspheme ang Holy Spirit na hindi siya Diyos, pero kine-claim niya na siya yun. Para bang ganito, ako yung nanalo nung NBA 3-point shootout ng All-Star nitong nakaraang February. Sino ba nanalo? Wala iba kundi si Stephen Curry. Pag sinabi kong ako yung nanalo, anong ibig sabihin? Kine-claim ko na ako si Stephen Curry. Alam sabi ng banal na Espiritu, huwag niyong ulitin yun nung tinukso nila ako. Sino yung tinukso nila? Ang Diyos. And here, the Holy Spirit for Himself claims to be God. Sa Acts chapter 5, basahin po natin. Acts chapter 5 and verse number 3. Narito, ang iglesia ng ating Panginoong Kristo ay nasa napakabatang kalagayan
Kung nyo naaalala sa Acts chapter 2, it is the day of Pentecost. Ang daming mga Hudyo mula sa iba't ibang mga lugar ay nagsama-sama at doon bumaba ang banal na Espiritu. Nangaral si Pedro at may 3,000 ang nangaligtas at tuloy-tuloy na nagliligtas ang Panginoon. At itong mga Hudyo na galing sa iba't ibang mga lugar, hindi nagsialis. Bakit? Pag umalis sila, saan nila mapapakinggan ang salita ng Panginoon? Nakuha ho? So nanatili sila sa Jerusalem. Ang problema, wala silang mga trabaho doon. Okay? Para bang ganito, imagine nyo, galing kayo sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga tahanan, tapos bigla kayong tumira dito. Brother Paul, ayaw naming umalis, dito lang tayo, Bible study na lang tayo dito. Meron konti kaming pagkain dyan, pero madali yung mauubos. Can you imagine? Multiply it by the thousands, if not millions. Yun ang nangyari doon sa, hindi pa millions, thousands pa lang sila. Yun ang nangyari sa church at Jerusalem. So, ano nangyari? Mababasa natin ang mga mananampalataya doon sa Jerusalem, nagsibentahan ng mga ari-arian para matustusan yung pangangailangan ng mga kapatiran. At merong mag-asawa, nag-usap sila, nagbenta si brother ganito, nagbenta ng ari-arian sila, sister ganito, pinigay nila, benta rin tayo. Gawin din natin yun. Benta natin tong lupa natin na to, sabihin natin nagkakahalagang 2.5 million. Halimbawa lang, gamitin natin yung current currency, 2.5 million ang halaga. Ibigay natin sa church. Pero, bakit natin ibigay lahat? Ibigay lang natin 2 million. 2 million lang ibigay natin. Hindi ba nila alam kung magkano natin nabente? Kasi si brother, binigay nila lahat. Sila sister, binigay nila lahat. Magtabi tayo ng kaunti. Magbibigay naman sila, pero nagtagtabi sila. Pero itong problema, kanilang pinalabas at ang kanilang pinupustura ay ibinigay nila lahat. Siyempre nga naman, anong mas espiritual? Ibigay lahat o magtira? Mukhang mas espiritual na ibigay lahat. At dito, at sasabihin natin, isipin natin, parang ang simple. Di ba dapat magpasalamat? Nagbigay pa nga sila. Pero sa puntong ito, ang tanong ay ito, nagsinungaling ba sila o hindi? At sila ay nagsinungaling. At hindi yun lalagpas sa Panginoon. Ang sabi ng Acts chapter 5 verse 3, "But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to who? To the Holy Ghost. And keep back part of the price of the land." Bakit nagsinungaling? Na itinabi niyo yung bahagi, nagbigay na nga, ano? Was it not thine own, and after it was sold, what is not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Kaya ito ba talaga? Sa banal na Espiritu o sa Diyos? The answer is, yes. Nagsinungaling siya sa Diyos. Nagsinungaling siya sa banal na Espiritu. Nagsinungaling siya dahil sa ang banal na Espiritu ay Diyos. Alam natin ang nangyari sa mag-asawa. Late na dumating si Mrs. na unang namatay si Mr. At pagdating ni Mrs., tapos siguro ang gawain, nailibig na si Mr. at doon siya pinatay din ng Panginoon. Imagine that. Kung yun ay gagawin ng Diyos sa church ngayon, gano'n kayang karaming member ang matitira? It is a church. It just shows na ang Diyos, meron kasi mga nag-iisip na ang Diyos ng lumang tipan, mahigpit, ang Diyos ng bagong tipan, maluwag. No. Siya pa rin ay Diyos na galit kahit sa pinakamaliit na kasalanan sa mata ng tao. Walang joke na kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero ang pinakapuntuhan natin dito, ang banal na Espiritu at ang Diyos ay used interchangeably. Hindi nagkamali lang si Pedro. Sa 1 Corinthians chapter 13, 1 Corinthians chapter 13, verse number 16. 1 Corinthians 13, verse 16. Anong sabi ho ni Pablo sa mga taga-Korinto? "Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?"
By the way, just for a proper understanding, sa 1 Corinthians chapter 3, it is pertaining to the corporate church. Okay? Yung word dyan na ye, plural, and yung you ay plural din. At ito'y pumapatungkol sa mga nagtitipong mga mananampalataya. The gathered church, the gathered believers, is the temple of God. Pakinggan niyo ho. Meron mga lingwahe minsan na ginagamit ang mga Kristiyano, pero gusto ko maging maingat din tayo dito. Ang templo ng Diyos ay hindi ang building na ito. Okay? Naalala ko ho, nung kami nasa Amerika pa, may sinasabi minsan yung pastor doon, "Welcome to the house of God." Well, that's the house of worship, but not the house of God. Because the house of God is not the building, it is the people of God. Ang mga mananampalataya. Again, ang point na sinasabi ko sa 1 Corinthians chapter 3, it is the collective. Yung tutukoy ditong ye, you, is the collective church. Yung mga mananampalataya sa Corinto. At ang sabi ho ni Pablo ito, "Ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you." Question, sino ba talaga ang, by the way, that word temple, meaning dwelling place. Temple is a dwelling place. Ang sabi sa madaling salita, "Ye are the dwelling place of God." Pero sino daw ang nakatira sa atin? The Spirit of God dwelleth in you. So tayo daw ay tahanan ng Diyos, ngunit ang nakatira ay ang Espiritu Santo. Para bang nakita ka ng maliit na bahay, sabi, yan ay bahay ng aso. At sino nakatira dyan? Ang nakatira dyan ay si Gardo. Isipin mo ba na si Gardong probinsyano? Ay, Cardo, ano yan? Ha? Ano? Cardo pala. Hindi pala Gardo. Isipin mo ba na yung Gardo ay tao o aso? Ulitin ko. May bahay. Doghouse. Okay? Ang nakatira dyan ay aso. Dumating ka, sino nakatira dyan, Brother Paul? Nakatira dyan si Gardo. Anong isipin mo? Si Gardo ay tao o aso? Aso ano? Kasi doghouse. Ang sabi ng salita ng Diyos, the church, the corporate believers, is the temple, the dwelling place of God. At sino na nakatahan? The Holy Spirit of God dwelleth in you. Again, ang maliwanag na implication, the Holy Spirit is God. Now, punta lang sa 1 Corinthians chapter 6. This is in contrast dun sa corporate aspect ng mga mananampalataya sa temple of God. Sa 1 Corinthians chapter 6, ito naman yung personal, individual. Nakuha niyo ho, sa 1 Corinthians chapter 3, ang mga mananampalataya as gathered believers ay templo ng banal na Espiritu, at ang mga individual na mananampalataya, saan man tayo naroroon, ay templo din ng banal na Espiritu. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. "What, know ye not that your body," okay, this is pertaining to individual believers, "that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." Yan, pinapakita ko lang ho ay yung pagkakaiba sa 1 Corinthians 3, corporate ang binibigyang pansin, the gathered church. 1 Corinthians 6, it is the individual believers. But ang punto ko natin ay ito. Ang mga mananampalataya ay templo ng Diyos. Templo ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is God. At meron pa hong ibang mga bagay na katotohanan ng salita ng Diyos na magpapakita sa atin ng banal na Espiritu nga ay Diyos. Meron siya mga katangian na ina-ascribe ng salita ng Panginoon sa Kanya na ang tanging katangian na ito ay sa Diyos lamang. Ito natin sa Psalm 139. Psalm 139.
Psalm 139 verse number 7. At narito si Haring David, sa kanyang awit ay sinasaysay niya ang katotohanan na walang lugar na wala doon ang Panginoon. San man naroroon, san ka man dumako, ay naahan doon ang Diyos. Wala kang maitatago sa Diyos. God is omniscient and God is also omnipresent. At ang sabi ni Pablo, ni Haring David sa Psalm 139 verse 7, "Whither shall I go from thy spirit? Whither shall I flee from thy presence?" Saan ako pupunta na wala doon ang iyong banal na espiritu? Saan ako pupunta na wala doon ang iyong espiritu? Anong sagot doon? Wala. Walang lugar na wala doon ang espiritu ng Panginoon. Kung naalala niyo ho, isa sa mga pinag-aralan natin, God is omnipresent. And here is David ascribing omnipresence to the Spirit of God. Not to God Himself, the Father, but the third person of the Trinity, the Spirit of God. So again, may mga katangian na kung hindi siya Diyos, hindi maaaring omnipresent siya. Dahil Diyos lamang ang omnipresent. Well, lastly, tignan ho natin sa 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. First John chapter 5 verse 1. First John chapter 5 verse 1 regarding regeneration or being born again. Ang sabi ni Juan sa 1 John chapter 5 verse 1, "Whosoever believeth that Jesus is the Christ is" what? Born of God. Yung doon na nanampalataya na si Jesus ang Kristo, ibig sabihin na siya ang Mesiyas, na siya ang tagapagligtas, na walang ibang kaparaanan para maligtas kundi ang ebanghelyo, na ang tanging pag-asa natin para maging katanggap-tanggap sa Diyos at matuwid sa harapan ng Panginoon ay si Jesu Kristo. Ang nagsasabing si Jesus ang Kristo ay ano daw? Ay ipinanganak ng Diyos. And everyone that loveth Him, that begot, loveth Him also, that is begotten of Him. So, ang gusto kong makita natin dito, ang mga Kristiyano ay ano daw? Ipinanganak ng Diyos. Pero makikita na natin sa Biblia ang katotohanan na ang kapanganakang muli ay gawa ng banal na Espiritu. Buksan natin sa John chapter 3. Dito ho tayo matatapos ngayong gabi. John chapter 3. Simulan natin sa verse number 3. So may lumapit kay Jesus, sa pangalan niya Nicodemus, at sinaysay agad ni Jesus ang pangunahing pangangailangan nitong lalaking ito. Si Nicodemus ay relihiyoso, si Nicodemus ay maraming alam, si Nicodemus ay isang matuwid na tao sa harapan ng iba, pero ang sabi ni Jesus kay Nicodemus ay ito. Verse 3, Jesus answered and said unto him, "Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Now, tanong Nicodemus, Nicodemus saith unto him, "How can a man be born when he is old? Can he enter the second time in his mother's womb and be born again and be born?" Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Verse 7, marvel not that I say unto thee, ye must be born again. So from third person, dinirekta na ni Jesus si Nicodemus. Liban ng isang tao ipanganak na muli, pagdating sa verse 7, ikaw, kailangan mong ipanganak na muli. Dahil liban ng tao ipanganak na muli, hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. I know this is not preaching. Listen. Pakinggan niyo ang sinabi ni Jesus. Liban ng isang tao ay ipanganak na muli, hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. Let me ask you a question. Have you been born again? Kung hindi ka pa pinapanganak na muli, hindi ka papasok sa kaharian ng Panginoon sa langit. So, in short, kung hindi ka born again, patungo kang impyerno.
At ang born again dito ay hindi relihiyon. But Brother Paul, paano ba born again ng isang tao? Ang sabi ni Jesus ay ito, verse number 8. Sa verse 7, ang sabi niya, "Marvel not that I say unto thee, ye must be born again." Verse 8, "The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So everyone that is born of," what? "The Spirit." Anong sabi ni John? The same author sa 1 John 5 verse 1, "He that saith that Jesus is the Christ is born of God." Born of Spirit o born of God? Again, anong sagot? Yes. Because the Holy Spirit is God. So, o tayong malito, pag sabing tayo pinanganak ng muli ng Diyos, tayo pinanganak ng muli ng Banal na Espiritu, and that is yes and yes. So, we can see, oo, hindi ganun kadami ang mga talata at walang katulad nung hinahanap ng iba. Sige nga, basahin mo sa Biblia, sabi ang Banal na Espiritu ay Diyos. Maaaring wala tayong makikita word for word that the Holy Spirit is God, but we can do a proper Bible study, proper interpretation of the Word of God. Pwede nating basahin, unawain ang sinasabi ng salita ng Diyos. And what can we see from those triadic passages? The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. From passages na kung saan pinanganak ng Diyos, pero pinanganak ng Banal na Espiritu. Tinukso nila ang Diyos, pero ang tinukso nila ay ang Banal na Espiritu. Nagsinungaling sa Diyos, pero nagsinungaling sila sa Banal na Espiritu. That is there is that interchangeable use of the name of God and of the Holy Spirit. It shows equality. It shows na ang Banal na Espiritu ay hindi puwersa lamang. Yes, siya ay persona. At hindi siya personang mababa lamang, kundi isa siyang personang kapantay ng Ama. So the point is this, at ito matatapos ang ating pag-aaral patungkol sa Trinity. Malinaw sa salita ng Panginoon, there is only one God. Again, is it revealed in the Scripture? Yun ba ang tinuturo? Yun ba ang pinapakita ng salita ng Diyos? Yes, there's only one God. From the Old Testament to the New Testament, there's only one God. Pero kagaya ng ating nakita sa ating mga pag-aaral, pinapakilala ng Biblia ang Ama na Diyos. Pinapakilala ng Biblia ng Anak ay Diyos. At nakita din natin ngayon ng Banal na Espiritu ay Diyos. Ilan ang Diyos? Wala sana magsasabi ng tatlo. Merong iisa. Pero pag ganon, tatlo, pero iisa. And hindi mag-fit sa mathematical logic natin, sa mathematical equation natin, at yung iba doon dinadaan. Pwede ba yung 1 plus 1 plus 1 equals 1? Ano ho muli ang formula ng Trinity? There's one God, one essence, three different persons. So in the Godhead, there's three persons. The Father, the Son, the Holy Spirit. Co-equal, co-eternal. Hindi mas mababa. At makikita natin, mayroong iba't ibang gawain, pero hindi ibig sabihin mas mababa yung isa. Kagaya nung pinunto natin sa mag-asawa. Okay? Ang lalaki at babae ay parehong nilalang sa wangis ng Diyos. Nakakanakuha nyo sa Genesis chapter 1, verse 26-27. And so, God made man and woman in the image of, is in His image. So, parehong nilalang sa wangis ng Panginoon, lalaki at babae. Hindi mas mababa ang babae kaysa lalaki. Pero, makikita natin na magkaiba ang disenyo ng Panginoon sa lalaki at babae. Ginamit lang natin yung analogy na yon to see na pantay pero magkaiba ng disenyo. Same also in the Godhead, in the Trinity. Pantay ang Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu. Pero magkakaiba sila ng gawain. Hindi ibig sabihin na mas mababa yung isa. Diba ho, merong mga tao na ang paniniwala ay mas mababa ang babae? Dahil tila baga
yung utos ng Diyos sa babaeng magpasakop sa asawang lalaki, sino nga naman, kung gagamitin mo ang logic ng tao, sino nga naman mas mataas? Yung magpapasakop o yung sumasakop? Sino mas mataas? Sino yung mas mababa? Yung magpapasakop. Pero again, that logic does not fit sa katotohanan ng salita ng Diyos dahil nga pantay ang lalaki at babae pero magkaiba ang disenyo. Baliktarin natin, sino ang mas mataas? Yung mamamatay para sa o yung dahilan o yung kanyang puprotektahan para mamatay siya? Again, yung logic ng tao hindi magfi-fit sa bagay na yun. Ang punto ay ito, in the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Ghost, makikita natin na sila'y pantay-pantay, na sila'y co-equal, co-eternal. Pero yes, in the Scripture, they have different offices. Meron silang iba't ibang gawain. Pero wag nating iisipin, bantayan natin yung ating mga kaisipan na may mga verses, yes, na tila baga, nagpapakita na, katulad nun, sinugo ng ama ang anak. O sino naman ang mas mababa? Yung sinugo o yung nagsugo? Tapos sinugo ng anak ang banal na spirito. Sino nga naman ang mas mababa? So, alam niyo ho, dati ang thinking ko, ang ama, ang anak, at ang banal na spirito. Pero again, when we define God, ay hindi uubra na mas mababa. Kasi kung mas mababa, then lesser. Kung lesser, then not perfect. If not perfect, then not God. So narito ang katotohanan. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos. Merong iisang Diyos. One God in three persons. And the only doctrine na magpi-fit ito ay walang iba kung hindi ang doktrina ng Trinity. Naalala niyo ho sa ating pagsisimula, isa sa mga katangian ng doktrinang ito, it is only a revealed. We believe the Trinity because it is revealed. Hindi dahil kuha ng logic natin, hindi dahil kaya nating ipaliwanag, kundi dahil ito ang tinuturo ng salita ng Diyos. Dito natin tapusin, mag-ingat din ho tayo sa mga pagbibigay ng analogy. Naalala niyo ho, kung naalala niyo yung lesson natin minsan, walang sasapat, walang makaka-capture ng sapat sa analogy o na analogy o ng illustration patungkol sa Trinity. Minsan pag nagbasa kayo, pag nakinig kayo, kinukumpara sa itlog, shell, may may yolk at may may pula, may puti, may balat. Pero iisang itlog. Well, natin doon, there are different in essence. Yun namang isa ay ang Trinity daw ay parang matter, solid, liquid, gas. Solid ang Ama, liquid ang Anak, gas ang Banal na Espiritu. Well, that is modalism. Different state of the same matter. So, mag-ingat ho tayo para daw ang tao ay may laman, may kaluluwa, may espiritu, pero ilan ka? Isa. Pero again, alam natin, iba ang laman iba ang essence ng laman sa espiritu at ang espiritu sa kaluluwa. Again, kung tripartite ang view natin sa tao, nevertheless, ang punto ay walang analoging lalapat. So let us be careful. Again, we take this truth. Hindi dahil, we take this truth dahil ito ang nire-reveal ng salita ng Panginoon. In the Bible, there's just one God. And in the Bible, pinapakilala sa atin, ang Ama ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos, ang Anak ay Diyos. Pero merong iisang Diyos. One God in three persons. That is the doctrine of the Trinity. Meron pa tayong 5 minutes. Baka meron nung may tanong. Okay, si Burgess na. Siguro Apo. So kasi nabanggit yung paano yung borders. Sa John chapter 3 verse 8, yung kung paano yung borders. Medyo explain kasi medyo Okay.
Actually, medyo natalakay ho namin kahapon yan doon sa online na ministry ho nila, Brother Daryl. Paano ang born again? Alam ko ho, marami sa atin ay na-expose sa katuruan na 3 steps to be born again or how to be born again. At kadalasan, ang view ng tao ay ang desisyon para ma-born again ay nasa atin. Na pag ikaw ay sumampalataya, ang magiging resulta, maboborn again ka. So therefore, the control kung maboborn again tayo o hindi ay nasa tao. And that is not biblical. Buksan natin muli sa John chapter 8, yung tinanong ni Brother Jesnel. Makikita ho natin dito, sabi nga ho ni John Piper doon sa kanyang libro na Finally Alive, kung nagkakamali tanda, yun yung title. The doctrine of regeneration is a very uncomfortable doctrine. Hindi komportable. Alam ho natin ngayon na lumalabas na ang mga self-driving car. Yes? Sino nakapag-drive na ng self-driving car? Hopefully wala pa. Alala ko, nakakita ako ng video, self-driving car, isang Tesla, pero nakabase siya sa guhit ng kalsada. Ang problema, nagkaroon ng construction na wala yung guhit ng kalsada. Sasalpok. Kakadkad doon sa barrier yung sasakyan. Hindi siya kailangan mo nang at ikaw man ang sumakay sa isang self-driving car, mas natitense ka pa kaysa ikaw yung nag-drive. Bakit maraming tao takot sumakay sa eroplano? Kasi wala kang kakontrol-kontrol. Tama? Ang gusto natin at ang komportable sa atin, tayo ang may control. Tayo ang may hawak. Ako ang magdidesisyon kung kailan ko gustong ma-born again, doon ako mabuborn again. Guess what? Nung ipapanganak ng aming anak, hindi kami ang nagdesisyon. Well, alam natin sa medisina ngayon, pwede kang magdesisyon kung kailan hihiwain, sapagkat kung CS. Pero nung si Brother Paul ay pinanganak, hindi yung nanay ko ang nagdesisyon kasi napaaga ako ng 2 buwan. Hindi lang obvious na premature, pero premature si Brother Paul. Ang point is this, pagdating sa kapanganakang muli, it is under the sovereign will of God. So, buksan natin sa John chapter 3, yung binasa natin kanina. So, how can a man be born again? It is totally dependent upon the work of the Spirit of God. Ang sabi ho ni John ay ito, o ang sabi ng Panginoong Jesus ay ito, verse 7, "Marvel not that I say unto thee, ye must be born again." Ye must be born again. Kailangan mong ipanganak na muli. Dahil kung hindi ka ipapanganak na muli, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Pagdating sa verse 8, "The wind bloweth where it listeth." Umiihip ang hangin kung saan nito gusto. "And thou hearest the sound thereof, but canst not tell where it cometh and whither it goeth." Naririnig mo, nararamdaman mo, pero hindi mo alam kung saan patungo, saan nanggaling. Sa madaling salita, hindi mo kontrolado. Yes? So is everyone that is born of the Spirit. Kailangan mong ipanganak na muli. Kailangan mo. Pero itong kapanganakang muli ay wala sa iyong kamay. Ang nagpapanganak muli ay ang banal na Espiritu. Nung kayo ho ay pinanganak, anong contribution nyo? Nagtumulak ba kayo? Oh, gusto ko na lumabas! No? Ang effort, ang power nung tayo ay pinanganak ay wala doon sa Panginoon, kundi sa nagpanganak. Ayon sa Biblia, ang nagpapanganak muli ay ang Diyos, ang banal na Espiritu, at hindi ito sang-ayon sa ating kalooban, kundi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ni John Piper, it is very uncomfortable. Does it mean na when it comes to salvation, we are at the mercy of God? Yes. Yes. Tayo ay nasa habag lamang ng Diyos. Dahil una, hindi obligado ang Diyos na iligtas tayo. Walang utang na loob ang Diyos sa atin. Mahabag siya kung kanino niya gustong mahabag.
It is the big word here is, it is the prerogative ng Panginoon. Walang makakapilit sa Kanya. At hindi ito dapat magbigay sa atin ng kawalang pag-asa. Again, hindi komportable, pero nagbibigay ito ng pag-asa. Dahil sa biyaya ng Diyos, nakakita na ako ng mga taong sa paningin natin, hindi ito malilig. Isa sa mga deacon ng ating church, si Brother Totoy Ganas. Nung kauna-unahan kong inimbitahan dito sa church, sabi ko na sa inyo yun, kauna-unahan ko siyang inimbitahan ko sila sa Family Sunday. Family Sunday po namin sa church, punta po kayo. Alam kong INC siya. Paglabas ko ng bahay sa kanya, patawarin ako ng Diyos, pero nasa isip ko, hindi siya darating. Hindi ito darating. Siguradong dito darating. Pero guess what? Pagdating ng Sunday, dumating. The next Sunday, dumating ulit. At mula nun, nagpatuloy-tuloy dumating. Ngayon, isa sa mga deacon ng ating church, niligtas siya ng Diyos. Ang banal na spirito ay magpapanganak na muli. Kung saan, kung kailan, at kung sino ang kanyang gusto. Walang makapagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Regeneration, being born again, is an act, a sovereign act of God in the individual, upang siya ay bigyan ng buhay at to enable him to come to the Lord Jesus Christ by faith. Yun yung pinakadoktrina ng regeneration. It is God acting upon, moving upon, working in the dead sinner. So, sa patay sa kasalanan, upang siya ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. It is the sovereign, divine work of God. So, yun hong mga kinakalakihan natin, how to be born again. Let me show you in the Bible how to be born again. No, we cannot. Because it is the work of God. So, hindi ko alam kung mas naging malinaw, hindi ko alam kung na-address yung question. So, hopefully, ay mas naunawaan ho natin. Kung meron pa mga tanong, pwede nyo i-comment sa ating comment section sa live stream. Pwede kayo lumapit sa akin o mag-text sa akin. Pero wala na tayong oras. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo. O Panginoon, salamat po sa pagkilos mo na kami ay yung pinanganak na muli. Lord, aming dalangin na nawa ang bawat isang naririto ay tunay ngang napanganak ng muli. Panginoon, maawa ka po. Maawa ka po sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatid, kapamilya, mga anak, mga nanay at tatay. Maawa ka po. Nawa ikaw ang makapangyarihang kumilos, gumawa sa kanilang mga buhay at sila'y ilapit kay Kristo. At Panginoon, salamat po sa mga katotohanan mo at sa salita mo na aming basihan ng aming pananampalataya. Nakita namin ng maliwanag na merong iisang Diyos at ang Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu ay Diyos. Nawa hindi man ito lumapat ng madalian sa aming lohika. Turuan mo kaming magpailalim sa otoridad ng iyong salita. Ama, ikaw pong gumabay sa amin sa pagpapatuloy ng aming gawain. Ikaw pong patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong patuloy na pagtuturo at pag-iingat. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. O tayo dadako ho sa ating 10-minute break. Again, pagtatalihin ho natin ang physical distancing, ang ating hong face mask and face shield. Meron hong mga kape, may mga biskwit ho dyan. Pwede ho tayo magmerienda. After 10 minutes ay magre-resume yung ating gawain. God bless po.